Okay, so good morning. Alas 8 ngayon. Ngayon ay, ano pang date ngayon? Monday ngayon eh. June 3. So June 3. Bukas, June 4, magta-transfer ako. And tama ba magta-transfer ako? Tingnan ko nga. Pero definitely bukas magsi-seeding ako pala. Ang gagawin ko ng schedule ng seeding ay Tuesday and Thursday. So, Tuesday 18 sa Thursday 18. So, ganun yung magiging interval niya. 18 yon kasi may pasobrang 3. So, yun. Kada transfer natin, isang grow box. So, ito yung tanim natin ng 5. Yan. So, ito hindi ko pa nalilinis. Yan. So, goods naman. Nagdilig-dilig lang tayo kahapon. Tapos ito, hindi ako masyado nagagandahan. So, inaantay natin yung mga seeds natin ng sweet basil para pagtanim tayo ng panibagong batch. So, ito, wala pa tong laman. Ito, meron eh. Pero hindi ko lang kung hanggang saan. Pero mukhang okay pa naman kasi yun, nabubuhay pa siya. So, ito may laman tubig. Hindi ko pa lang nasisetapan. Ito yung dating may butas. Ayun, meron pala may tulo oh. May tulo dito. Pero konti lang. Hindi siya yung katulad dati na sobrang bilis nang naubos talaga. Patak ng patak. Kumbaga. So, kahit pa paano, nag-improve naman siya. So, yun yung mga bell pepper natin. No? Kita na yung mga bunga talaga. So, nagtanim din pala akong bell pepper kahapon. 6. Tapos yung isang buto, medyo minukbang ng daga. Pero, hindi naman naapektuhan lahat. So, usually, ang kinakain ng daga is yung mga pellet or yung mga seeds pa. Siguro curious sila habang hindi pa nag-sprout. Pero once nag-sprout na or may mga dahon na cotyledons, hindi na niya pinapakailaman. So, ayan. So, ito naman, medyo hindi uniform yung paglaki. Yan na, medyo may delay doon. Yan. Hindi ko sure kung umaabot ba sila ng tubig or kung ano man. Pero yan. So, nasa foam pa yan. Yung mga susunod nating ita-transfer, naka-ganitong setup na. Pero yung susunod kong transfer, hindi pa ganyan eh. Naka-foam pa rin yan eh. Pero yan, kung makita nyo, medyo uniform naman yung iba nating tanim. Okay naman. So, ito yung next harvest natin. 6 yan, pero 5 lang harvest ko kasi maliit pa yung isa. Baka isabay natin sa harvest nung susunod. So, tatagal ba siya dyan ng 1 linggo? Dapat mga 42 days ma-harvest ko na ito. Nakasulat dito mga June 10. Pero 45 days yun eh. So mga June 7 o June 6 dapat i-harvest na natin siya. Para ma-compare natin sa first harvest natin kung halos pares ba sila ng average. Kasi magkaibang nutrient solution. So yung una nating na-harvest dito is Kiss solution. And yung sumunod is Nutri-Hydro. Okay? So, goods naman. Yung sa Kiss solution, siguro nag-average yan ng mga 100 plus. 105 yata kung hindi ako nagkamali grams. So, goods na yon. Pero 42 days lang yun ang pagkakalam kasi nag-early harvest tayo doon. So, bibigat pa yon kung papatagalin natin. Pero ang problema ko kasi noon, medyo dikit-dikit yung butas nung first trial na yon. Nga pala, dapat ayusin ko yung lagayan nun. So, isa pa problema ko, yung pambutas ko, medyo parang naglolo ko na, hindi na masyadong umiinit. Yan, kasi mura lang kasi yun eh. Anyway, so tingnan natin kung anong mangyayari. So far, ayan, ito mga ano to eh, mga hydraulic stolmeti. So, itong malalaki na to, ano pa yan, nung 12, ayan, kaidadan niya to. Kasi yan, kulang yan eh. Kulang ng 2. So, kumuha ko doon, nilagay ko. Tapos ito naman, yan nakikita nyo, yan yung late na lumaki ng batch na nandito. Yung una kong harvest sa grow box. Eh, medyo maliit pa siya. Dapat harvest ko kanina, nakalimutan ko. So, bukas na lang ng umaga. Or pwede rin naman ngayon, or pag kailangan ko na. Pero, definitely bukas, or susunod na araw, kailangan ko na siyang i-harvest. So, ito may mga tubig na. Pero hindi pa siya sobrang puno. Iniisip ko kasi kung lalagyan ko ng pabigat para umangat yung tubig or kung ano man. Pero wala pang timpla yan. Tubig pa lang yan. Ang may timpla natin is yon. So dito naman tayo una mag-transfer eh. So ito yung mga kulitis. Yung mga nalantang dahon, ginupit ko na kasi hindi magandang tingnan. Tapos ito, napapansin ko,
Ito yung nutrient solution na used na galing sa mga pinag-harvestan natin ng lettuce, ganyan. So, hindi ko na chinek yung ppm niya or EC or pH level. Basta, ginamit ko lang siya. So, kung makikita naman natin, meron kasi tayo, ayan, galing sa lupa. Sa lupa. Ayan, malalaki na sila. Magkakaedad dyan. So, ibig sabihin, based na nakikita ko, hindi siya ganun kaganda kung i-reuse ko yung mga nutrient solution. May iniisip pa naman akong experiment na i-reuse ko siya. Pero pwede ko siguro siyang i-reuse kung aayusin ko yung EC and pH. Palagay ko yun yung nasa isip ko. No, bala ko pa naman i-reuse yun sa grow box grow box style. So medyo madami-daming maapektuhan yun. So ito, palagay ko suko na to. Basta pag nalanta na tong nag-iisang bulaklak na to, time to go na siya. Magbe-bell pepper na lang tayo. Yan, itong ganda, kulitis. Pechay, ito kulitis. Dito maraming kulitis, nakakatawa dito. Ito kasi dito tayo nagtanim dati ng mga nahulog na buto. Kusa na lang siyang tumubo. So diligan ko na lang siya. Yan. So tulad ng sabi ko sa yung cherry tomato, bala ko na talagang tanggalin. Ito inoobserbahan ko lang. Pero ayoko na muna siya. Yan. So, focus muna tayo sa ating mga lettuce. So, meron tayong romaine dyan. Rainy. Meron akong rainy na buto doon. Baka yun yung susunod kong i-seed. 18 nun. 10 pieces or 20 pieces yata yun. Free lang yun galing kay Katanim. Yung bumili tayo nung nakaraan. So, ayun. In terms naman sa production, sa nakikita ko, kaya kong mag-produce ng 60 heads per week. So, di ba dati parang tinitingnan ko lang 30 heads. So, ngayon, dodoble na siya. Pero, bala ko muna 45 heads per week. Kasi tinitingnan ko pa yung magiging diskarte. Pero kasi maglalagay pa tayo dito, dalawa. Dito. Tsaka dito siguro. Tapos yung dalawa doon. So, kasi kada week, 4. No? Tapos, parang, basta, yun. 4 per week ang magiging harvest natin. So, 60 yon. Pero sa ngayon, baka i-30 ko lang muna. Then, pag medyo nagamay ko na kung paano ko na siya didiskartehan, i-60 natin or 45 muna. Then, ayun nga, kailangan natin i-utilize yun. Ang problema ko lang, kailangan ayusin ko to. Kailangan may i-adjust ko para ma-maximize ko yung space kung saan lang ako magtatanim. Kasi sampayan din to. Okay? So, ito, medyo nawawalan na akong pag-asa sa cucumber, pero hinahayaan ko lang sila. Tingnan natin kung may lalaki. Kung may lalaki, edi okay. Kung wala, edi ganun talaga. Papatay na rin natin sila kung magkataon. Yan. Ayaw ko man, pero kailangan natin mag-move on. And focus muna tayo dahil wala pa yung skills natin pang cucumber. Sabi nila, madali lang nahihirapan ako. Wala akong magagawa doon. Sinusubukan ko naman. At inaalagaan ko naman sila. So, yan. Ito. Baka i-retire ko na rin to. Tapos ang gagawin ko, ang mangyari dito, ito na lang din yung part ng sampayan. Diba? Parang half nito sampayan. Yan o. Okay, ito yung mismo sampayan. Ayusin ko na lang kasi may mga kalat-kalat pa rin ako dito. Yan, ayusin ko. Para ma-maximize din. Para hindi naman kami mahirapan kung saan kami magsasampay. Dahil puro tanim na. Pero magandang tingnan, diba? Yan. So, ayan lang naman. Thank you very much and see you next update. Kung may tanong kayo, tanong lang kayo. Kung kaya kong sagutin, sasagutin ko. At kung hindi, i-research natin yan. That's it. Bye-bye!